Good day everyone! Nandito na naman po tayo sa ating serye, God's Word is Our Daily Bread. At kasama po natin ngayon ang ating Pastor Oliver at meron po tayong itatanong sa kanya. Pastor Oliver, ang tanong po namin, paano po ba manalangin ang isang tunay na Kristiyano? Amen. Praise God po. Again, isa po to sa mga very basic na dapat, amen, automatic actually sa isang Kristiyano ang panalangin. Yes. So, paano manalangin ng isang tunay na Kristiyano? Ano po ba ang panalangin? Ang panalangin is talking to our God, talking to our Father in Heaven, talking to our King. So, ang ibig sabihin po nito, ang paano manalangin ang isang tunay na Kristiyano is parang kinakausap niya ang kanyang amang nasa langit. Amen. He is our Abba Father because we have been adopted at tayo'y kabilang na sa pamilya ng ating Panginoong Diyos. We are His sons and daughters. Amen. So, ang tunay na panalangin ng isang Kristiyano is nakikita mo talaga yung relationship. It's not mechanical. It's not like you memorized it. Amen. So, actually, masisense po natin if someone is truly talking to the Lord, you will feel that they are indeed, they have a relationship. Hindi lang yung na-memorize, hindi lang yung ginaya sa iba. Amen. But hindi naman po natin sinabi na porque you just borrow the words from others, it's not already a genuine prayer. Pero ang napakahalaga po talaga sa Diyos is a prayer that comes from the heart. Yes. Amen? Yun po ang tinitingnan ni Lord. Hindi yung eloquence natin, yung galing natin sa grammar, o yung galing natin magsalita. Ang tinitingnan ni Lord is yung nasa puso natin. And ngayon, ang na-observe ko lang, nais ko lang idagdag, Pastor Kim, yes, na-observe ko lang na dahil lagi na tayong nananalangin, parang nagiging routinary na siya. Na parang hindi na tayo nag-expect na diringgin ng ating Panginoong Diyos ang ating mga prayers. Amen. So whenever we talk to our Father, we expect na pagbibigyan niya tayo or diringgin niya. Maybe He will say no, maybe He will say later, but definitely there is a response. Yes. And for sure, if we know that that is according to God's will, we need to expect. Amen. Hindi na yung nasanay na lang tayo na nag-pray tayo na okay lang kung hindi marinig or pakinggan or okay lang na. When we pray, especially in the church, when we pray na, Lord, samahan nyo kami in this praise and worship. Lord, let your Holy Spirit manifest in this praise and worship. We have to truly expect because that is God's will ang hinihiling natin sa Kanya. Amen. Kung paano dininig ng Panginoong Diyos ang panalangin ng mga prophets noon. Amen. Nung si Elijah, nung siya ay nagsasacrifice, when he talked to the Lord, si Moses, si Joshua, the same God nila noon na pinakinggan ang kanilang panalangin is parehong Diyos natin ngayon na patuloy pa rin dumirinig ng panalangin ng kanyang mga anak, lalong-lalo na kung ito ay naaayon sa kanyang kalooban. Amen. So, yun po, Pastor Kim. And Maraming pong salamat sa ating pong panalangin, mga mahal kong kapatid. Dapat yung tunay talaga, yung sabi nga po ng Pastor Oliver, na hindi po pa ikot-ikot yung panalangin natin, kundi yung tunay na hinihingi natin sa Panginoon. Maraming pong salamat, Pastor Oliver, sa word of encouragement mo na we're praying na marami pong matututunan ng manonood sa atin when it comes po sa prayer. Maraming pong salamat sa lahat. God bless.